Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang kwento. Tungkol ito sa simpleng ngunit masayang buhay ni na Lolo Andres at Lola Isabel. Isang kwento ng pagmamahalan, ng simpleng pamumuhay, at ng tahimik pero masayang pagtanda. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwentong ito sa isang tahimik na gabi ng pahinga. Maaga pa lang ay gising na si Lolo Andres. Katulad ng dati, dahan-dahan siyang bumangon sa kama para hindi magising si Lola Isabel. Hinawi niya ang kurtina at tumambad sa kanya ang mapayapang tanawin ng bukid sa labas. At ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng bundok. Pumunta siya sa maliit na kusina at tinimplahan ng sarili ng kape. Maya-maya, dinagdagan niya ng isa pang tasa. Alam niyang ilang minuto lang ay susunod na rin si Lola Isabel. Tama nga siya. Maya-maya lang, lumabas si Lola Isabel mula sa kwarto. Nakasuot ng duster na may maliliit na bulaklak. Nakangiti siya habang nag-aayos ng kanyang buhok. Ang aga mo na namang nagising, sabi ni Lola Isabel habang umuupo sa kahoy na upuan malapit sa bintana. Gusto kong makita ang pagsikat ng araw, sagot ni Lolo Andres. Iba pa rin ang ganda ng umaga dito sa atin. Inabot niya ang tasa ng kape kay Lola Isabel. Tinanggap naman ito ng may ngiti at dahan-dahang sumipsip. Tahimik silang nagkakape habang pinakikinggan ang huni ng mga ibon. Sa labas, may naririnig na tahol ng aso at tunog ng dahon na hinahampas ng hangin. Maya-maya, dumaan ang isang kapitbahay na naglalakad ng aso. Kumaway si Lolo Andres at ngumiti. Parang kahapon lang, Andres, wika ni Lola Isabel, na nagmamadali tayo sa paggising para ihatid sa eskwela sina Joy, Lito, at Ana. Tumango si Lolo Andres. Ngayon, tayo na lang ang maingay dito sa bahay. Napatawa si Lola Isabel. Hindi ka pa rin nagbabago. Maingay ka pa rin kahit walang kasama. Pareho silang natawa. Hindi malakas na tawa, kundi banayad lang. Yung tawang pang-umagang masarap pakinggan. Pagkatapos uminom ng kape, sabay silang lumabas ng bahay. Bit-bit ni Lola Isabel ang maliit niyang tabo para sa pagdidilig ng halaman. Si Lolo Andres naman ay may dalang pamunas at maliit na walis. Pinunasan niya ang upuan sa harap ng bahay habang si Lola Isabel ay nagdidilig ng kanyang mga tanim. May gumamela, may santan, at may ilang halamang gamot. Mabuhay ka, oregano, sabi ni Lola Isabel habang dinidiligan ang isang paso. Pakakailanganin ka ni Andres mamaya. Aba, wala akong sakit ha? Sagot ni Lolo Andres habang kinukuskus ang sahig. Malakas pa ito. Napangiti si Lola Isabel. Alam niyang biro lang iyon, pero natutuwa siya tuwing niloloko siya ng kanyang asawa. Matapos ang gawaing bahay, umupo silang muli sa harapan ng bahay. Umuusok pa ang kape sa tasa ni Lola Isabel. Tumitig sila sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Isabel, biglang sabi ni Lolo Andres, anong ulam natin mamaya? Depende kung may tulingan sa palengke, sagot ni Lola Isabel. Kung wala, itlog na lang ulit. Aba, masarap din naman ang itlog, lalo na pag ikaw ang nagluto. Napailing si Lola Isabel sa kilig. Ang galing mo pa ring mambola. Hindi bola yun, totoo yun. Tahimik na naman silang dalawa. Pero hindi iyon katahimikan ng lungkot, kundi katahimikan ng kapayapaan. Ang klase ng katahimikan na puno ng damdamin, alaala, at pasasalamat. Alam mo, masarap din pala ang ganitong buhay, bulong ni Lola Isabel. Matagal ko nang alam yan, sagot ni Lolo Andres. Basta kasama kita, kahit tahimik ang paligid, masaya na ako. Nakangiti silang dalawa
habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglipad ng mga ibon sa langit at sa ilalim ng sinag ng umaga, parang pinapakita ng langit na sa gitna ng katahimikan, andoon ang tunay na ganda ng buhay. Maaliwalas ang umaga. Matapos ang kape at kaunting pahinga, nagsimulang maghanda si Lolo Andres at Lola Isabel para pumunta sa palengke. Bit-bit ni Lola Isabel ang basket na gawa sa yantok. Matagal na itong kasama sa bawat pamamalengke niya. Si Lolo Andres naman ay may maliit na listahan sa bulsa. Baka may makalimutan tayo, ha? Paalala ni Lola Isabel habang isinusuot ang kanyang sombrero. Hindi ko makakalimutan yan, sagot ni Lolo Andres. Nakasulat na sa listahan ko, gulay, isda, itlog, at chicharon. Chicharon na naman? Andres, ang taas na ng kolesterol mo. Hindi para sa akin yun. Para sa apo nating si Junjun. Sabi niya, yung chicharon ni Lolo ang pinakamasarap. Napatawa si Lola Isabel. Palusot. Naglakad silang magkahawak ang kamay. Dahan-dahan, parang walang hinahabol. Sa daan, nadaanan nila ang tindahan ni Aling Perla. Kumaway si Aling Perla at kumaway rin sila pabalik. Naku, sweet pa rin ng mag-asawa, sigaw ni Aling Perla. Parang bagong kasal. Naku, Perla, wag mo kaming bulahin, sagot ni Lola Isabel. Baka ma-in love ulit si Andres sa akin. Hala, parang hindi nawala. Biro naman ni Lolo Andres. Masaya ang ganitong araw para sa kanila. Simple lang, pero puno ng kwento at tawanan. Sa palengke, sinalubong sila ng amoy ng bagong huling isda, ng sariwang gulay, at ng putok ng tinapay mula sa panaderya. Magandang umaga po, Lolo Andres, Lola Isabel. Bati ng tinderang si Aling Nene sa pwesto ng gulay. Magandang umaga rin, Nene. May talbos ng kamote ka ba? Tanong ni Lola Isabel. Ay, oo. Bago pa lang dumating. Para sa tinola? Para sa ginisang monggo. Sabay nilang sagot ni Lolo Andres. Napangiti si Aling Nene. Uy, sabay pa talaga. Habang inaayos ni Lola Isabel ang mga gulay sa basket, napatingin si Lolo Andres sa isang panindang buko pie. Napalapit siya at sinulyapan ng presyo. Isang buko pie nga po, sabi niya. Paborito yan ni Isabel. Nagulat si Lola Isabel nang iniabot sa kanya ni Andres ang buko pie. Bakit ka bumili niyan? Tanong niya. Para sa'yo. Sabi mo dati, noong bata pa ang mga bata, lagi tayong may ganito tuwing linggo. Ngayon, kahit hindi linggo, gusto kong may buko pie ka. Hindi makaimik si Lola Isabel. Napangiti lang siya habang maingat na tinanggap ang maliit na kahon. Salamat, Andres. Pagkatapos ng pamimili, umupo muna sila sa maliit na upuan sa tabi ng kalsada. Doon, habang nilalamon ng banayad na hangin ng kanilang mga damit, pinanood nila ang mga batang naglalaro at mga taong abalang-abala sa kani-kanilang lakad. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na tayong namalengke, bulong ni Lolo Andres. Pero hindi nakakasawa, di ba? Sagot ni Lola Isabel. Hindi, kasi ikaw pa rin ang kasama ko. Tahimik silang napatingin sa isa't isa. Tapos ay tumawa. Hindi malakas, hindi rin OA. Yung saktong tawa lang ng dalawang taong sanay na sa isa't isa. Umuwi silang may bitbit. Hindi lang gulay at isda, kundi mas marami pang kwento na ikukwento nila sa mga apo kapag dumalaw ang mga ito sa weekend. Sabado ng hapon, ang bakuran ni na Lolo Andres at Lola Isabel ay tila isang maliit na piyesta. May mga tawanan ng bata, tunog ng pinggan sa mesa, at amoy ng inihaw na banggus na sumasayaw sa hangin. Lolo, tingnan mo po yung drawing ko, sigaw ni Junjun habang hawak ang papel na puno ng kulay. Aba, galing mo talaga, apo. Mukha na akong artista rito, ah. Sagot ni Lolo Andres habang kunwaring seryoso.
Sa ilalim ng puno ng mangga, nakalatag ang banig. Doon nakaupo ang mga anak ni na Lolo Andres at Lola Isabel, sina Joy, Lito, at Ana. Habang nagkukwentuhan, nagtatawanan, at paminsan-minsan ay tumatakbo papunta sa kusina para tumikim ng nilulutong pansit ni Lola Isabel. "Ma, amoy na amoy ko na iyang pansit. Pwede bang tikim?" Tanong ni Joy habang pasimpleng sumusungkit ng sahog. "Tikim lang ha. Baka mamaya wala nang matira sa iba," sagot ni Lola Isabel. Pero hindi maitago ang ngiti. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang kwentuhan at laro, napagpasyahan ni Ana na pumasok sa lumang kwarto niya. Gusto niyang hanapin ang lumang photo album para ipakita sa mga pamangkin. Ngunit habang naghalungkat sa lumang aparador, may nakita siyang isang maliit na kahon. May alikabok na at halos nakalimutan na. Binuksan niya ito at agad siyang napahinto. Nandoon ang lumang pitakan niya noong high school, ilang tiket ng sine, at isang maliit na papel na may sulat. Binasa niya ito. "Para kay Ana, kahit hindi kami nakabayad agad sa school trip mo, gusto naming malaman mong mahal ka namin at gagawa kami ng paraan. Mahalaga sa amin ang ngiti mo, tatay at nanay." Napangiti si Ana, pero may bahagyang kirot sa puso. Naalala niya ang araw na yon. Ang gabing iyon mismo, dumating si Tatay Andres galing sa pagtulong sa bukid ng kapitbahay. May dalang sobre. Kinabukasan, pinayagan siyang sumama sa field trip. Hindi siya nakapagsabi noon, pero alam niyang isinantabi ng kanyang mga magulang ang sarili nilang pangangailangan para lang mapasaya sila. Lumabas si Ana, hawak ang papel. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ipinakita ito. "Tingnan niyo nga to. Naalala niyo pa ito?" tanong niya. Napatahimik sila. "Oo nga," sabi ni Lito. "Maraming beses na halos wala tayong baon. Pero si Itay at Inay, hindi nila tayo pinabayaan. Lagi nilang inuuna ang pamilya," dagdag ni Joy. "At hanggang ngayon, sila pa rin ang nag-aalaga sa atin sa simpleng paraan." Tahimik silang tatlo habang pinagmamasdan sina Lolo Andres at Lola Isabel. Masayang pinagsisilbihan ang mga apo, nagtatawanan, at tila walang kapaguran. "Alam nyo," sabi ni Ana, "dapat siguro mas madalas tayong dumalaw." Tumango sina Joy at Lito. "Oo, hindi natin namamalayang tumatanda na sila. Pero kahit ganun, lagi silang andyan. Laging masaya, laging handang maghintay." Sa hapon na yun, habang bumababa ang araw at sinasayawan ng mga dahon ng liwanag, hindi lang pagkain at tawanan ang naibigay ng pagtitipon. Isa rin itong paalala na ang pagmamahal ng magulang ay walang kapalit at ang oras kasama sila ay regalo rin na hindi dapat palampasin. At sa lumang aparador, isang simpleng papel lang ang nagpapaalala kung gaano kalalim ang pagmamahal ni na Lolo Andres at Lola Isabel at kung gaano ito karapat-dapat suklian. Kahit sa pinakapayak na paraan, bumaba na ang araw, ang langit ay kulay kahel at rosas, at ang hangin ay malamig-lamig na. Sa likod ng bahay ni na Lolo Andres at Lola Isabel, nakalatag ang mahabang lamisang kahoy, puno ng masasarap na ulam, inihaw na bangus na may kamatis at sibuyas, pansit na may gulay at hipon, ginataang bilo-bilo, at syempre, ang espesyal na buko pie. "Aba, parang fiesta ah," biro ni Lito habang nauupo. "Sinong may birthday?" "Wala," sagot ni Lola Isabel. "Pamilya lang ang handa. Mas masarap nga pag walang okasyon," dagdag ni Joy. "Kasi walang ibang bisita. Tayong-tayo lang." "Masarap iyan kasi ako ang nagluto," sabay ngiting mayabang ni Lola Isabel. "Tama ng yabang, Isabel," sabat ni Lolo Andres. "Baka hindi mo pa natikman ang chicharon ko." "Lolo, akin na po yung chicharon,"
Singit ni Junjun habang inaabot ang platito. Hoy, hinay-hinay lang, natatawang sabi ni Lolo Andres. May kabag kanyan mamaya. Nagtawanan ng lahat. Masaya ang hapunan. Puno ng kwento, kuwelang biruan, at kalabit-kalabit sa ilalim ng mesa. Ang mga bata ay walang tigil sa pagtatanong ng Lola, totoo po ba yung dati walang cellphone? O, Lolo, bakit po may TV pero black and white lang? Kasi nung panahon namin, uso pa ang antena. Paliwanag ni Lolo Andres. Tapos, pag hindi malinaw ang palabas, aakyat ka sa bubong para ayusin. Wow, Lolo, astig ka pala, sabi ng isa pang apo. Astigan daw sabay-sabing pabirong napataas kilay ni Lola Isabel. Noong isang araw lang, hindi niya makita kung saan niya nilagay yung salamin niya. Yun pala suot niya na. Nagtawanan na naman ang lahat. Habang masarap ang ulam at mas masarap ang tawanan, unti-unti ring dumidilim ang paligid. May mga ilaw na nakasabit sa puno ng mangga. Mga lumang Christmas lights na pinaandar ni Lito gamit ang power bank. Para ma-feel natin na may party, anya. Tahimik na napatingin si Lola Isabel sa mga anak at apo niya. Ramdam niya sa puso ang init. Hindi lang galing sa pagkain, kundi mula sa presensya ng pamilya. Totoo pala, yung sabi ng matatanda dati, pulong niya kay Lolo Andres, na hindi mo kailangan ng maraming bagay para maging masaya. Kailangan mo lang ng tao na mahal mo at ng konting pansit, pati chicharon, dagdag ni Lolo Andres sabay kindat. Pagkatapos kumain, nagsimula ang mga bata sa larong tagu-taguan, habang ang matatanda naman ay nagkakape. Si Ana ay nagsasalin ng ginataang bilo-bilo sa mga maliit na lalagyan para maiuwi. Si Joy ay nagkukuwento ng mga latest sa trabaho, habang si Lito ay inaayos ang basag na doorknob ng banyo. Hindi ito ingranding salo-salo, walang banda, walang dekorasyon, walang bonggang handa. Pero ramdam ang kasiyahan, yung masarap sa puso at kalma sa isip. Salamat Andres, bulong ni Lola Isabel bago sila muling naupo sa kanilang paboritong upuan sa ilalim ng puno. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi kahit tahimik na ang buhay natin ngayon, hindi ito naging malungkot dahil kasama pa rin kita. At kahit papano, binabalik-balikan tayo ng mga anak natin. Hindi lang tayo binabalikan, sagot ni Lolo Andres. Hindi rin tayo nakakalimutan. Tumingala sila sa langit. May bituin na sa itaas. Sa paligid, may halakhakan pa rin mula sa mga bata. At habang dahan-dahang humihina ang mga tunog ng gabi, nanatiling buo ang saya sa simpleng tahanan ni na Lolo Andres at Lola Isabel. Tahimik na ang paligid. Ang mga ilaw sa likod bahay ay patay na. Ang mga anak at apo ay nakaalis na rin. May bitbit na pasalubong. May halik sa pisngi. May yakap na mahigpit. Ma, Pa, babalik kami sa susunod na linggo ha. Paalala ni Joy habang isinasakay si Junjun sa sasakyan. Oo, huwag niyong kakalimutan ang buko pie, sigaw ni Junjun. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Lolo Andres. Isusulat ko sa listahan ko. Pagkaalis ng kotse, muling bumalik ang tahimik na gabi. Ngunit hindi ito malamig o malungkot. Sa halip, ito'y tahimik na parang musika. Kung tipong hinihimas ang puso, hindi binabagabag ang isipan. Magkatabi sa duyan sina Lolo Andres at Lola Isabel. Nasa harap sila ng bahay. Tanaw ang madilim na langit na may mga kumikislap na bituin. Ang hangin ay malamig, pero may dalang bango ng nilutong pansit at tuyong dahon. Parang kahapon lang, ang ingay-ingay ng bahay, bulong ni Lola Isabel. Ngayon, tayo na lang ulit, sagot ni Lolo Andres. Pero okay lang.
Mas gusto ko nga ito, yung tahimik na may kasamang taong sanay ka ng kasama araw-araw. Napangiti si Lolo Andres. Tayong dalawa, tahimik na, pero buo pa rin ang kwento. Saglit silang natahimik, nakikinig lang sa kuliglig sa damuhan at sa malayong tunog ng aso. Pagkatapos, marahang nagtanong si Lola Isabel, "Andres, naiisip mo rin ba minsan na mabilis ang panahon?" "Hindi ko lang iniisip, nararamdaman ko," sagot niya. "Pero alam mo, hindi ko ito pinagsisisihan. Kasi sa bawat taon na lumipas, kasama kita. At ngayon na matanda na tayo, kasama pa rin kita. Hindi tayo perpekto," sabi ni Lola Isabel. "Marami tayong pinagdaanan, pero natutunan nating maging masaya sa kahit anong meron tayo. Kahit isang tasa ng kape lang sa umaga. Kahit buko pie lang paminsan-minsan," dagdag ni Lolo Andres. Napatawa si Lola Isabel. "At chicharon, huwag mong kalimutan." "Hindi pwedeng mawala yan," biro ni Lolo Andres. Tahimik ulit, mahinahon, mahimbing. Parang ang oras ay unti-unting bumabagal para lang magbigay daan sa sandaling ito. Sandaling sila lang ang naroon, sa ilalim ng bituin, sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sumandal si Lola Isabel sa balikat ni Lolo Andres. "Salamat sa araw na ito," bulong niya. "Salamat din sa bawat araw," sagot ni Lolo Andres. At doon, sa gitna ng gabi, habang nilalaro ng hangin ng mga sanga ng puno, natulog silang dalawa sa duyan. Hindi lang sa ilalim ng buwan, kundi sa ilalim ng matagal ng pagmamahalan. Tahimik, payapa, buo. Maagang nagising si Lola Isabel kinabukasan. Gaya ng nakasanayan, tinimplahan niya ng kape si Lolo Andres at inilapag ito sa mesang kahoy malapit sa bintana. "Andres," mahinang tawag niya. "Bangon ka na, malamig ang kape mo." Walang tugon. Lumapit siya at marahang tinapik sa balikat ang asawa. Bumukas din ang mata ni Lolo Andres, pero mabagal ang kanyang kilos. "Ang sakit ng batok ko, Isabel," reklamo niya. Habang pilit bumabangon, "Parang nahilo rin ako kanina." Napakunot noo si Lola Isabel. "Eh bakit hindi mo agad sinabi kagabi? Nagduyan-duyan ka pa sa labas." "Akala ko kasi pagod lang ako. Maraming kinarga kahapon, 'di ba? Pero okay na 'to. Siguro naiipit lang ang ugat." Pinilit ni Lolo Andres nang ngumiti, pero halatang mabagal ang galaw niya. Inalalayan siya ni Lola Isabel papunta sa upuan. Hindi siya nagsalita, pero halata sa kilos niya ang pag-aalala. "Iinitin ko ulit ang kape mo," sabi niya, at dali-daling bumalik sa kusina. Habang nakatalikod, sandaling napahawak si Lola Isabel sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa alon ng pag-aalala. Hindi siya sanay na makita si Andres na mahina. Si Andres na laging maliksi, laging may biro, laging nauunang bumangon. Kaya pagkatapos ng agahan, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. "Tatawag ako kay Joy. Magpatingin ka na sa doktor," mariing sabi ni Lola Isabel. "Ay, naku. Wala nang ay naku. Kapag sa sarili mo, laging mo sinasabi okay lang. Pero kapag ako ang may sakit, ikaw ang unang nagdadala sa health center." Napatawa si Lolo Andres. "O siya. Susunod na lang ako. Basta kasama kita." Ilang oras lang ay dumating si Joy at sinamahan sila sa klinikong malapit sa bayan. Si Lolo Andres ay nagpa-check up, kumuha ng vital signs, at nagkwento sa doktor. Ang resulta, hindi malala. Sabi ng doktor, baka na-overfatigue lang sa dami ng kilos sa nakaraang araw. Kailangan lang ng pahinga, sapat na tubig, at konting stretching tuwing umaga. Walang problema sa puso, sa blood pressure lang, sabi ng doktor. Pero mabuti rin na nagpatingin ka agad.
Paglabas nila ng klinika, huminga ng malalim si Lola Isabel. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi naman pala malala, ani Joy habang hinahatid sila pauwi. Pero ma, pa, buti na lang sinabi niyo agad. Pag ganyan na po, kahit maliit na bagay, dapat nasasabi sa amin. Hindi kasi kami sanay abala, sagot ni Lolo Andres. Hindi kayo abala, sagot ni Joy. Kayo nga ang dahilan kung bakit kami nandito. Tahimik si Lola Isabel habang nakasakay pa uwi. Sa kanyang puso, may kaunting kaba pa rin. Pero mas nangingibabaw ang pasasalamat. Naligtas si Andres at na may anak silang handang umalalay kahit kailan. Pagdating sa bahay, pinahiga niya si Lolo Andres sa papag at binigyan ng maligamgam na tubig. Hindi ka muna magwawalis bukas ha, bilin niya. Aba, kung hindi ako magwawalis, sino? Di ako, sagot ni Lola Isabel, sabay tapik sa braso ni Lolo Andres. Hindi kita pinapagalitan ha, pero ayokong napapagod ka. Ngumiti si Lolo Andres. Ang sarap palang alagaan. Matagal na kitang inaalagaan, Andres. Ngayon mo lang napansin. Ngayon ko lang mas pinahalagahan. At sa gabing iyon, habang nakahiga sila at nakikinig sa tunog ng kuliglig sa labas, alam nilang kahit may kaunting pangamba minsan, may lakas pa rin sa piling ng isa't isa. At sa bawat araw na dumarating, natututo silang mas maging maingat, mas magpasalamat, at mas magmahal. Araw ng Sabado, katatapos lang ng almusal ni na Lolo Andres at Lola Isabel, nang biglang may tumigil na sasakyan sa harap ng bahay. Isang maliit na van na may kasamang tawanan at hiyawan mula sa loob. Si Joy yon? Tanong ni Lolo Andres habang sumisilip sa bintana. Parang may kasama pa sila, sagot ni Lola Isabel. Habang pinupunasan ang kamay sa tuwalya, bumukas ang pinto ng van at nagsilabasan ang mga apo. May dala silang mga paper bag, isang maliit na speaker, at isang kalderetang may takip. Surprise! Sigaw ng panganay na apo, si Ella. Weekend bonding tayo ngayon, Lolo. Lola! Napangiti ng malaki si Lola Isabel. Ay naku, bakit hindi kayo nagsabi? Di na surprise kung sinabi pa namin. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. May dala kaming pagkain, dagdag ni Joy, na may hawak na maliit na cake. Paborito ni Papa ube. Napaupo si Lolo Andres sa upuan sa ilalim ng puno. Mukhang hindi ako makakatulog sa hapon ngayon biro niya. Hindi nga Lo, may dala kaming mga board games at kwento. Yung ibang pinsan din parating na. Pagkalipas ng ilang minuto, puno na ang bakuran ng tawanan at kwentuhan. May batang tumatakbo, may naghahabulan, at may naglalaro ng sungka sa gilid ng papag. Habang abala ang lahat, napaupo si Lola Isabel sa tabi ni Lolo Andres. Pareho silang tahimik sandali habang pinagmamasdan ang mga anak at apo. Ang ingay nila, sabi ni Lolo Andres, pero may ngiti sa labi. Pero masarap sa pakiramdam, no? Sagot ni Lola Isabel. Parang muling nabuhay ang bahay. Parang pista, dagdag ni Lolo Andres. Tumabi sa kanila si Ella at inilapag ang maliit na kahon. Lolo, Lola, may regalo kami. Ha? Anong okasyon? Tanong ni Lolo Andres. Wala po, gusto lang naming magpasalamat. Binuksan ni Lola Isabel ang kahon. Isa iyong maliit na photobook na may mga litrato nila, mula sa kabataan hanggang sa kasalukuyan. May mga caption tulad ng ang pinakamasayang summer sa bahay ni Lolo at Lola, at salamat sa laging mainit na sabaw. Napaluha si Lola Isabel, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Hindi ko alam na may ganito kayo. Ginawa namin ito ng mga pinsan ko para sa inyo. Kasi gusto naming maramdaman nyo na kahit malalaki na kami, hindi kayo nakakalimutan.
Napahawak si Lolo Andres sa balikat ng apo. Salamat anak. Iba talaga kapag pamilya. Alam niyo po, kahit wala kayong masyadong gamit o luho sa bahay, ang saya-saya dito. Dito ako unang natutong magluto, maghugas ng pinggan, at matulog ng mahimbing, kwento ni Ella. Walang aircon, pero may electric fan at yakap ni Lola, dagdag ng isa pang apo. Nagtawanan silang lahat. Pagsapit ng hapon, naupo ang buong pamilya sa banig sa ilalim ng puno. May munting salo-salo, mga kwento ng kabataan, at masayang pagbabalik-tanaw. At habang unti-unting lumamig ang hangin at bumagal ang galaw ng araw, natulog sa kandungan ni Lola Isabel ang isa sa pinakabata nilang apo. Laging may bago, no? Sabi ni Lola Isabel kay Lolo Andres. Oo, sagot ni Lolo Andres. Pero ang pinakamasarap pa ring parte ng buhay ay yung kasama kang tumanda at sa katahimikan ng hapon habang naririnig ang mahihinang tawa ng mga apo at ang ihip ng hangin sa dahon. Muling tumibok ng payapa ang puso ng dalawang matandang nagsimulang muli sa bawat bagong weekend. Hindi bilang magulang, kundi bilang mga haligi ng pagmamahal ng kanilang pamilya. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang bahay ni na Lolo Andres at Lola Isabel. Umalis na ang mga apo. Bit-bit ang masasayang alaala ng isang buong araw na tawanan, yakap, at kwentuhan. Sa sala, magkatabing nakaupo ang mag-asawa. May mainit na salabat sa tasa at ang photobook ay nakabukas pa sa mesa. Parang panaginip lang bulong ni Lola Isabel. Hindi, mas maganda pa sa panaginip, sagot ni Lolo Andres habang pinisil ang kamay ng asawa. Sa labas, tahimik ang paligid. May marahang tunog ng kuliglig, may ihip ng malamig na hangin, at sa malayo, may aso't pusang nagkukulitan sa kalsada. Ngunit sa loob ng maliit nilang tahanan, ramdam ang init ng pagmamahal at pasasalamat. Walang mamahaling gamit, walang malalaking kasangkapan, pero puno ng alaala, kwento, at halakak. Ang simpleng buhay nila ay hindi kailanman naging hadlang sa kasiyahan. Sa halip, ito ang naging daan para mas maunawaan ang tunay na halaga ng pamilya, pag-aalaga, at pagkakaroon ng puso na marunong makontento. Dito sa bahay na puno ng katahimikan at pagmamahalan, natutunan nilang ang pinakamasarap sa lahat ay hindi ang dami ng gamit, kundi ang dami ng alaala. Hindi ang laki ng bahay, kundi ang lawak ng pagmamahalan. At sa bawat umagang gigising sila, sa simpleng almusal, sa bawat hapon na may tahimik na kape, at sa bawat weekend na puno ng tawa ng mga apo, ay paulit-ulit nilang masasabi sa isa't isa. Tayo ay pinagpala kasi ang simple nating buhay, masaya. Magandang gabi.